Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Mahirap lamang po kami. Pero kahit yan ay masaya naman ang mga anak-anak ko noong kabataan ko. At napapasalamat ako dahil sa naranasang mga yon. Yun ang nag-motivate sa akin na magpursige sa buhay at mahalin ang aking pamilya. Magandang araw, Sir Seth. Itagwin niyo na lamang po ako sa palalang DB. Hindi ka na lamang babanggitin ang eksaktong lugar pero taga Zamboanga, Cebu po kami. O ako po ang tatanong ninyo kung naniniwala ba ako sa mga aswang na yan. Ang sagot ko, 30%, 70%. 30% hindi ako naniniwala dahil probinsya po itong lugar namin. Kung hindi ako nagkakamali simula 12 taong gulang pa lamang ako yumalakad na po ako mag-isa sa gabi. At sa awa ng Diyos ay hindi ko naman naranasan ang kung anumang naririnig ko sa mga kwento ng mga nagpapadala sa channel mo. Saking naglalakad ako sa gabi, Sir. May bitbit po talaga akong 2 bato. Yung tama lang na mahawakan mong saktong-sakto sa kamay mo. Mamaya, Sir, malalaman niyo kung bakit ganun ang ginagawa ko pero siguro sa mga taga-probinsya dito, alam na nila yan. Bali yung 70% la naniniwala ako. Kasi hindi ko rin maitatandi na marinig ko ang mga hunin nila. Wakwak at yikiklal para dabiyo sa amin. Yung ibang maririnig ko dito sa mga kwento ninyo. Dito ko lang din nalalaman na may mga ganun pa ng klaseng nilalaw. Ang karanasan ko ay hindi masyadong nakakatakot And para sa naranasan na mapi ko. Unahin ko muna yung sa akin. Nangyari ang karanasan ko nito kaya hindi ako nagkakamali. Taong 1995. Kahit anong trabaho ang pwede mo pagkakakitaan. Talagang pinapasok ko namin. Lamin kasi yung mga pinsan din ang kasing edad ko na kasama ko kahit saan at kahit na anong klaseng trabaho. Tapos ng klaseng mga bandang at tapos na lang Abril. Biglang dumating itong pinsan ng mama ko at asawa niya galing sa kabilang bayan. Nagpunta sila gawa ng matagal na na silang hindi nagkikita. At doon ko parang di nakilala iba. Natulog sila ng isang gabi sa amin at napagkwentuhan nila na kung gusto ko raw bang sumama sa kanilang kinabukasan. Yes, may negosyo sila na. Kung tawagin sa amin, Sir Seth, ay ice droppy pa. Ito ang klase ng pagkain na parang ice cream kaso nga lang mapigasi ko pero masalap. Alam niya naman nakaapi yung knife. Kung ibiro mo na akong magbenta at happy kami sa kita. Kinabukasan ay sinabihan ko ang isang pinsan ko na malapit sa amin kung gusto ba niyang sumarma. At ako na ang bahalang dumistrate kay piyahin para pumayar, di ba? Nawagin natin ang pinsan ko nito sa palalang Bokloy. Matigas ang ulo ni ka. Piyo. Kumbaga kulang sa disiplina pero nakakatuwa naman. Humayad ang tiyahin namin dahil na rin sa pakiusap ko. Yung bayan nila hindi naman masyadong kalayuan sa amin. Tapos yung sa hirap ng buhay noon, hindi pala dito pwedeng pumasyal na hindi kanilayon. Hindi abot na isang oras ang biyahe pag nag-brush ka. Pero ang bayan na ito ay hiptik sa kwentong kababaragan noong mga panahon na yon. Dumating kami sa bahay nila mga bandang 11:00 ng tanghali. At syempre dahil bago pa lamang ay nagkita at nagkamustahan, ipinakilala na kami sa mga anak niya. Kinahaponan ay gumawa kami ng ice lock na sinasabi ko. Tinuruan nila kami noon. Dumating ang araw ng linggo. Sablang pinsan ko, pumunta kami doon sa isang barangay kasi daw mas madaling makabenta doon. Dahil yun daw ang gustong-gusto ng mga tao doon. Kaso sir, kailangan pa naming maglakad ng halos 2 oras para marating ito. Dahil baguan lamang kami.
Excited din kami ng pinsan ko kasama yung ibang mga binatiyo magbeben pa rin. Mani na sa 7 o 8 kami na. Sa daan pa lamang, ang usapan namin ay alternate kaming magbebenta kung may bibili man para walang agawan at walang away. Darating namin ang barangay na ito, mga 9:00 na ng umaga. Naghiwalay kami at kanya-kanyang diskarte. Kaso hindi sinabi ng pinsan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Onyok na ang barangay na pupuntahan namin ay lugar na mga tribong mandalason. Bali, hindi ko po nilalahat o nilalait. At sa katunayan po ay mataas po ang paggalang at respeto ko sa mga tao o tribong ito. Kasi mababait po talaga ang mga ito. At may mga kaklase ako nung high school na kabilang sa mga ganitong tribo. Kaso Sir Seth, hindi nga namin alam na kilala talaga ang lugar na ito nung bata pa ako. Kung sinabi lang sana ng pinsan ko na dito kami pupunta, edi sana nakapagpadala kami ng pangontra nun. Ang dala ko noon ay 50 piraso. Nung mabenta ko ang halos kalahati ay nagpa siya akong umuwi na. Total kung ilan ang mabenta ay hati naman kami ng tiyahin ko. Hindi gaya ng ibang kasamahan ko na porsyento talaga. Nakita ko ang isang kasama ko. Agad ko itong nilapitan at sinabihan ko na mauna na akong uuwi. Nagsinungaling na lamang ako na naubos ng paninda ko at siya na ang bahalang magsabi sa ibang kasama namin na nauna na nga ako. Ang lugar na ito ay nasa dulo ng palayan. Nung nasa daan na ako pauwi, napagpasyahan ko na sa gitna ng palayan ako dadaan kasi mas malapit yon. At magaan na ang dala ko kaya hindi na ako mahihirapang tumawid sa mga pilapil. At isa pa, makikita lang ang daan at maririnig mo ang tunog ng motorsiklo o jeep na dikarga kapag dumaan ka. May mga bagay akong nadaanan at halos bumili naman din yung iba. May isang bahay sa gitna ng palayan. Ang nakapukaw sa atensyon ko. Paano kasi? Nag-iisa lamang ang bahay na ito. Napakaliit ng bintana na yung tipong mawiwirduhan at mapapaisip ka talaga kung bakit yan ang disenyo. Sa isip-isip ko, hindi naman siguro ito aswang kasi may 3 bata na naglalaro sa labas. At saka may bintana naman. Narinig ko kasi sa mga matatanda sa amin na ang bahay doon ang aswang. Wala o kaya iisa lamang ang bintana. Natatawa pa nga ako sa naiisip ko na. Siyempre lumapit ako sa bahay na ito at sinabihan ko ang mga bata kung gusto ba nilang bumili ng ice drop. Umuo naman agad at tinawag ang ina nila. Buti na lang nasa labas ako ng bakod na. Hindi ako pumasok kasi nakita ko ang mga aso nila na nakatunga nga lamang at hindi ako tinitingnan. Paglabas ng ina nila, nakatitig lamang ito sa akin ng masama. Yun ba makikita mo talaga na hindi normal yung pagtitig niya. Pailalim kong makatingin. Dali-dali na akong umalis sa sobrang takot ko. Halos patakbo akong umalis kahit madulas yung mga pilapil na pinagdaanan ko ron. Dumating ako sa bahay ng tiyahin ko. Mga 2:00 na ng hapon. May 5 pang natira noon. Nakatulog ako sa pagod dahil sa init ng panahon. At pagising ko ng 4:00 ng hapon ay dumating na ang mga pinsan kong sina Onyok at saka si Buknoy. Pinagtatawanan nila ako dahil alam pala nila na natatakot ako sa lugar na yon. Sila, may dala palang mga luya. Yung luyang violet na kung tawagin sa amin, tapul. Mabisa daw yung pangontra sa lason. Sinabi ko sa tiyahin ko ang naranasan ko. Tumawa lamang ito at sinabing sanay na daw sila sa mga ganyan. Pagdating ng mga 5:00 ay sinabi ng tiyahin ko na doon daw kami 3 matutulog sa bukirin nila. Kasi pwede na daw anihin ang mga kalamansi nila. Maliban sa kalamansi, may mais, palay at mga saging pang babantayan doon. Mga kalahating oras din kaming naglalakad bago narating ang kubo nila. 6:30 ng gabi. Nagpa siya kami maghapunan na para pagdating ay 7:00 matutulog na kami na.
Sinabi ni Onyok na sa gitna daw ako nila ni Buknoy. Magkumot daw ako. Umuo na lamang ako nun. Si Onyok ay inilagay ang isang sanggot sa tabi niya at yung isa sa tabi ni Buknoy. Dahil pilyo itong si Buknoy, nagsalita ito ng para saan ito? Sa kikik. Huwag siyang magkakamali at tatagain ko talaga siya. Sabay nagtawanan silang dalawa. Nagising ako ng tansya ko ay mga 11:11 ng gabi. Dahil sa sobrang ingay. Tunog ito ng dalawang wakwak na paikot-ikot sa bubong ng kubo namin. Nanginig ako sa takot. Kulang na lang kasi ay tuklapin nila ang bubong. At ang ikinatatakot ko ay yari lamang sa kugon yung bubong ng kubo. Sa mga nakakaalam kung ano yung kugon. Alam naman natin na madali lamang itong tuklapin, di ba? Lalo na kung tuyo na. Hindi nagtagal. Sumigaw si Onyok ng, "Kilala ko kayo. Nadaanan kayo ng pinsan ko kanina. Kapag hindi kayo umalis, may mamamatay sa gitna ng palayan bukas ng umaga." Sabay inda ng suntok sa dingding. Biglang tumahimik. Tapos nang muli itong humuni ay medyo may kalayuan na nun. Yung kubo kasi na ito ay napapaligiran ng kalamansi kaya siguro paikot-ikot lamang sila. Alam naman natin na ayaw nila ng kalamansi, di ba? Ikinuwento ni Onyok sa mama niya ang nangyari nung nagdaang gabi. Pero pinagtawalan lamang nila yon. Ramdam mo talaga na sanay na sila sa ganung pangyari. Makalipas ang 3 linggo ay umuwi ako sa amin Sursat kasi mag-enroll na ako ng pasukan. Gusto kasi ng tiyahin ko na doon na lang sana ako mag-aral pero tinanggihan ko. Iba pa rin kapag sa pili ng mga magulang mo. Ito naman ay ang karanasan ng aking ate. Bago ko simulan ng kwentong ito, ipapaliwanag ko muna ang itsura ng aming lugar. Balik kung galing ka sa highway, papasok sa amin. Aakit ka lang 3 beses. Hindi naman kataasan ng lalakarin. Yun nga lang ay maraming puno ng kung ano-anong klase ng kahoy at talahib pero pwedeng dumaan ng habal-habal. Yun nga lang ay sa sobrang lubak at bulok ng daan ay ayaw nilang pumasok minsan kasi baka masira umano yung motor nila. Sa pangatlong burol na dadaanan mo, Sir Seth, pababa ay madadaanan mo ang isang puno ng kawayan. At ayon pa sa mga naririnig kong kwento ay may nangaharang sa banda dito. Ang bahay naman namin at ng lola namin ay gaya din ng mga bahay na naririnig natin sa mga kwento dito. Tipikal na bahay lang. At kung maglalakad ka patungong highway ay mga nasa 20 hanggang 30 minutos ang abutin. At kung sa bayan naman, mga 1 oras o higit pa. Pero ang nakakatakot na karanasan ng ate ko ay hindi po nangyari sa amin kundi sa bahay ng lola namin. Bali nasa 200 o 300 metro po ang layo ng bahay ng lola namin ito sa bahay namin. Hindi po siya yung totoong lola namin kasi ang asawa ng lola namin ito ay kapatid ng lolo namin. Taga Siquijor po siya, Sir Zeth, at isa po siyang magaling na manggagamot. Yung bahay nila ay medyo malaki at napailaliman nito ng isang puno ng mangga na kung tawagin sa amin ay wani. Sa mga nakakaalam sa manggang ito, alam natin na malaki at malabong ang punong ito at malalaki din ang dahon. Kaya nakakatakot talagang bahay ng Lola Sir Seth. Kahit tanghaling tapat ay matatakot ka talaga kapag pumasok ka sa loob ng kwarto nila. Yun bang madilim ang paligid kahit tanghali na. Basta mararamdaman mo talaga na parang may kasama ka sa loob nun. Kaya sa tuwing pupunta kami at maglalaro ay sa labas lamang kami talaga ng bahay tumatambay. Natutuwa naman siyang manood sa amin kahit maingay na kami. Ang importante ay huwag umano kaming mag-away. Marami na pong ginamot si Lola. Hindi po maniningil ng bayad.
Kasi yung iba ay pinipilit talaga. Iminalagay pa sa kanyang bulsa. Padanalay wala nang magawa ang lola namin kundi hayaan na lamang. Sa mga panahong ito, Sir Sel, walang kasama si Lola kasi yung mga anak niya ay mga professional na. Maliban sa nag-iisang lalaki na nagtatrabaho noon sa fishing boat sa siyudad din sa Buanga. Nasa bayan lahat ang mga anak niya at may mga pamilya rin na mga ito. Kaya binibisi pala lamang nila ito paminsan-minsan. Isang araw, sabi ng ate ko, mga alauna ng hapon ay may dumating na isang tao at humihingi pa ng tulong sa lola namin. Ilang araw na raw kasi yung nagkakasakit ang anak niya. Siya nga pala, Sir Sel. Yung lola namin ito ay gumagamot kahit anong klaseng sakit. Pati mga hindi ordinaryo ay kaya niya makabaring niya. Walang katubiling labsabi ang lola ko na maghintay lang siya. Kapihahanda lamon niyang kanyang mga garment. Sinabi ng taong ito sa highway na siya maghintay kasi lanbi ng motorya. Umuha naman ang lola namin, Sir Sel. Alam ng lola namin na dadabihin siya sa pag-uwi kaya pumuntay pa sa bahay namin. At humingi ng permiso sa mama ko na kung pwede ba raw ay isama niya ang ate ko. Kasi wala daw siyang kasama pag-uwi kasi may pumunta sa kanya na magpapagamot. Dawanan na awa rin ng mama ko. Sinabihan ni Mama si akin na samahan niya ang lola namin. Sinabi naman ni Lola sa akin na huwag siyang mag-alala. Maglalakad lamang sila hanggang highway kasi may motor daw yung ama ng bata na gagamutin niya. Dumating daw sila sa kabilang barangay. Mawaban daw ang stairs sa hapon. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng nona. Hagad ba ginamot yung may sakit man? Hindi na raw pinapapasok ni Nona si ate at ang sabi sa kubo na lamang na nasa bakuran siya maghintay. Mga pasado na 6 ng gabi. Lumabas umano si Lola sa kwarto at ang sabi, maayos na ang bata. Bantayan na lamang nila ito at pakainin ng masustansya para mabilis na bumalinggar. Walang paglalagyan ng tuwa ng mag-asawa at abot-abot ang pasasalamat nila. Sinabi ng umano ng lola ko na ayos lang at pikinadadalak niyang makatulong lang. Pinakain muna sila bago rehapid. At dahil tinolang manok na paborito ng lola ang inihain nun. Tinawag si ate mi lola at niyayang niyang kumain nito. Pagkatapos na ng kumain ay nagpaalam na sinakabed kasi nga luwalalim na ang gabi nun. Iminatid sila ng ama ng bata at humingi ito ng pasensya na hanggang highway lang kaladis na pwede nihatid. Gawa ng hindi mo daan papasok lang. Silabi naman ni Lola na walang problema. Naiimpindihan niya. Pagkatapos ito magpasalamat ng ama ng bata, kumalis na din daw ito kagad. Mga 10 hakbang pa lamang sila naglalakad papasok sa amin ay nahimtakutan si Api ng sobra na. Paano ba naman? Bigla na lamang merong humuning wakwak na napakalakas nun. Silabihan ni Lola si Api na huwag matakot nun. Siyang kasama. Nimipipo umano itong si Lola sa kanya. Nawala naman daw ang huni. Haptayik mabilin na talaga na patuloy na sila sa paglalakad nun. Numasanay lang ang mata ni Api sa bilim. Nakitipan niya na ang binadaanan nila. Ayaw kasi ng lola ko, Sir, na bumamit ng kahit anong klaseng ilaw kapag naglalakad. Mainam na raw yung gano'n para kung may mga taong loko-loko, hindi raw sila makikita kagad. Lumang panahon kasi yun, uso pa ang mga rebelde. Ay mga taong unang magawa sa buhay kundi yung malubulo. Nang pababa na sila sa burol, naaninad ni ate na may asong lakaw po sa gilid ng bahala. Nakaharap ito sa kawayanan. Para bang inaabalan sila. Hininsan, hindi naging pamilyar si Arpe dito sa asong ito. Halos hindi na raw may hakbang ni Ape ang malapan niya sa sobrang takot na bigla siyang inakbali ni Lorna. Inambal akbang na parang inalalayan siya. Dahil pakot na pakot,
Nagpatuloy umano sila sa paglalakad na. At halos huriwalay umano ang biwa niya sa katawan niya. Lang dumaan sila sa harap ni Ka. At kitang kita ni Api na di yun nagdidilipo sa kanila. Naglalaway pa. Bago balat sila makadaan sa harap ng aso, imilipat ni Nola si Api sa kabila. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Hay ay Ate, napakalapat daw ng laway ng aso yon. Napakapula ng mga mata. Ang ipinagpataka ni Ate, bakit hindi man lang sila ginalaw o inatake nito? Kasi parang digil umano ite sa kanila. Yan bang pwede silang talunan kahit lang ng oras? Yung pala isipan kasi ay kung bakit parang ipinao lamang yung aso sa kinalalagyan yun nun. Mga 20 metro na siguro ang lalim nila kahit taot. Nilino ni Ate yung aso. Tumakbo umano ito sa kabilang direksyon. At parang hinal na nahihirapan nun. Tinignan ni Api si Lola. Mumipi pa sa kanya at nabwika na ra. Buti nga sa kanya. Hindi na niya ako ginala. Hindi maintindihan ng Api ko kung ano ang nangyari, Sirse. Wala namang ginawa ang Lola pero parang takot na takot yung nila ng lead sa kanya. Nagpapasalamat siya at nakarapin sila ng ligtas nun. Dumating sila sa bahay mga alas 8 na ng gabi. Madagdag ko lamang, Sir Seth, na itong Api kong nito. Hindi ito takot maglakad sa gabi. Kahit mag-isa. Kumada palagi niyang ilalakad mag-isa yung lugar lawi. Maliban sa dabin yun. Para bang parang naninimbigawan na yung mga balahibo niya. Pagdating nila sa bahay ay sinabihan si Api na unawala kung pwede na doon na lamang din daw siya matulog. Pumayag naman si Ate. Pero tatawagin niya mula yung isang pinsan namin na tawagin na lamang na rin Inday. Api pa ni Bukmar kung naaalala no kanina. Pumayag naman si Lola. Dahil mabili na kumunta si Ate sa bahay ni Inday. At sila bingan doon sila matutulog sa bahay ng Lola. Samahan daw nila. Sinabi ng mga magulang ni Inday na, sige na, puntahin nila at kawawa naman yung matanda. Akala na Ape, ayos na Ape. Pero may mangyayari pa palang magaganap. Nahanas himapaim na sila sa sobrang takot na. Nakapino kagad daw Ate. Dahil siguro sa magkahalong pagod at takot. Daso, mula bandang alauna ng madaling araw ay matising si Api sa kurot ni Inday. At dahil tulog ang Lola ay bumulong lamang si Api na ura. Ano ka ba, Inday? Ba't mo ginawa yun? Bumulong si Inday na ura. Ano ka ba? I mean, napakita ni Yuyugyok. Hindi ka mabising. Nagtanong ang lapi ko kung bakit, bra. Sabi ni Inday, hindi ba siya nakakatulog dahil pabalik-balik ang mga kikik sa mangga. Makakikik, Sir Seth, kasi sabi ng pinsan ko, hindi lang daw iisa kundi marami ang tunog na yan. Mga 4 o 5 titik daw ang pabalik-balik na dadapo sa puno ng mangga. Hindi ng tagay. Humulipil ang sabay-sabay. Takot na takot si Api at si Inday dahil yung hunibaw nila ay parang nanggigigil lang at para bang may planong pumasok sa loob ng bahay. Nagtakip silang kumot. Nang walang ano-ano ay biglang bumawan si Lola. Siwigaw ito ng, Destiyo talaga ang kalabanin na. Sabay bukas na bintana nun. Binila na pag-alaman na kanina pa rin pala nakikinig si Lola. Pagkabukas ay sumigaw ulit ang Lola ng kung matapang ayo. Pumasok ayo. Di po rin napasigaw sina Api at Inday Bell. Siyempre, ramdam nila ang bawat pagdaspas na malapak pa. At lakas ng hangin na pumasok sa bintana noon. Tapos inaniyahan pa ng Lola nila na pumasok, di ba? Sa sobrang takot nila, pumunta sila ni Inday sa kabilang banda ng kwarto.
at nanonood lamang sa ginagawa ni Lola. Sa tuwing may malakas na hangin ang papasok, Sir Seth, ay inuundayan nito lang saksak ng binsol o yung tinik ng buntot ng pagi ng lola namin. At rinig na rinig umano nila ang pagsigaw at pagbagsak ng mga nilalang na ito sa lupa. Talagang handang makipagpatayan ng lola. Kaso sa tuwing sinasalubong nito ang mga nilalang, ay may mga usal itong binibigkas na siyang nagpapatigil sa mga nilalang na iyon. At natatamaan niya ang mga ito. Sa bawat nilalang na bumabagsak, naririnig ni na ate at inday ang paglulupasay nito sa lupa. Pinipilit ng mga ito na makalipat, papalayo. Sa pang-apat na nilalang na sumalakay nun, lahat yon may mga sugat dahil natamaan umano yon ng binsol ng pagi. Mga 10 minuto din umano ang tinagal ng pakikipaglaban ni Lola. At nung tingnan nila ate ang binsol ni Lola, meron itong likido na hindi nila maunawaan ang kulay na para bang pinaghalong violet na pula na maitim-itim. Basta nakakarito daw. Nung sigurado na si Lola na hindi na babalik ang mga ito, humingi ito ng pasensya sa mga apo niya. Gawa ng naranasan nilang hindi dapat. Pero tumawa ito. Sabi ng lola sa kanila, normal na sa kanya mga ganito. Yung nangyari ay nagalit siguro dahil yung batang ginamot niya. Inaswang daw yon. Hindi lamang sinabi ni Lola dahil ayaw niyang matakot si ate. Sinabi pa ni Lola na tumawag pa daw talaga ng kasama ito. Marahil ay nararamdaman umano nito na hindi niya kaya si Lola. Niyakap sila ni Lola at pinakalma nun. At dahil sa nangyari, Sir Seth, ay hindi nakatulog sina ate dahil sa takot na baka bumalik ang mga nilalang. At mas dumami pa, di ba? Kinabukasan, ikinuwenta ni ate kay mama ang naranasan nila noong nagdaang gabi. Tumawa si mama sabay sabi ng kahit ilan pa ang dadaling kakampi ng nilalang, hinding-hindi umano nila kakayanin si Lola. Ito ang karanasan ni ate na kahit hanggang ngayon, kapag ikinikwento niya ay nanginginig pa rin siya at tumatayo ang mga balahibo niya. Pumanaw ang lola naming ito, Sir Seth. Mahigit 70 years old. At hanggang ngayon ay dala-dala pa rin namin ang mga alaala at payo niya. Tungkol naman dun sa bato na nabanggit ko sa simula ng kwento. Dapat tumalo. Ganun yung gagawin namin kapag naglalakad ng gabi dahil kahit anong klaseng nilalang umano, ang magpapakita at makursunadahan ka. Matatakot sila. Basta't tansyahin mo lang ang paghagis at ang distansya nito. Dahil walang sinasanto ang bato. Marami pang karanasan ng lola namin ito. At pag may oras ako ay ipapadala ko naman ang tungkol sa pakikipaglaban niya sa mga engkanto. Pasensya na kahit na may kwento akong ganito ay hindi pa rin ako lubos na naniniwala sa aswang. Siguro ay dahil na rin ito sa ugali natin mga Pilipino na to see is to believe. Diba, Sir Seth? Alam ko, marami sa atin ang ganon. Sabi nila, hindi lahat ng kaibigan mo o malapit sa'yo ay totoo at tapat. Hindi lahat ng kaanak mo ay may mabuting hangarin para sa'yo. Kahit mga kapatid mo, Sir Seth, ay iilan lamang ang may mabuting hangarin. Yung ibang ang kapatid o kaanak, kapag nalaman nilang medyo umaangat ka na sa buhay, pipilitin ka nilang hilahin pababa. Dahil sa inggit na nararamdaman o ayaw nilang malamangan mo sila. Kaya kahit anong bait at pakikisama mo sa ibang tao, ay hindi maiiwasang merong magtatanim ng galit sa'yo sa hindi malamang dahilan. Lalong-lalo ng inggit o pagkamuhinon. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Donna. Kasalukuyang naninirahan sa lugar ng Abuyog, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa karanasan namin ng aking inang si LV. Nung mapadpad kami sa isang lugar para magtrabaho bilang kasambahay.
May katagalang panahon nang nakalipas nang mangyari ang karanasan kong ito. Na mga panahong ito ay masasabi kong hikahos talaga kami sa buhay. Swerte na lamang kung makakakain kami ng 2 beses sa isang araw dahil sa hirap ng buhay noon. Madalas ding pagkain namin ay mga kamoteng kahoy at iba pang pagkain makikita sa kabukiran. Kahit anong pagsusumikap ng aking amang magsaka sa bukid ay kulang na kulang talaga. Siyam kasi kami magkakapatid. At dahil nga sa napakarami namin noon, ay napilitang maghanap ng trabaho ang aking ina. Kahit anong trabaho ay papasukin niya. Basta't marangal. Hindi siya nag-iinarte. Pagiging labandera, planchadora, sa mga may kayang pamilya sa lugar namin. Ginagawa niya. Minsan ay nanggagapas nito at umaakit ng bundok at nanguha ng kamoting kahoy at iba pang mga ligaw na gulay para may maibenta sa baryo. Kapag nakakabenta na, ay yun ang ipinagbibili namin ng bigas. Tinutulungan niya sa paghahanap buhay ang aking ama dahil kulang na talaga ang perang kinikita ni tatay. Daming anak eh. Ewan ko din ba sa kanila kung bakit ang sipag-sipag ng ama kong gumawa ng bata samantalang naapakahirap ng buhay namin noon. Sa pagkakaalala ko nga ay gawa pa lamang din sa amakan at pinagtagpi-tagping kawayan ng bahay namin. Nakaangat lang sa lupa ang bahay namin para hindi kami pasukin ng tubig sa tuwing umuulan at bumabaha noon. Mababa din kasi ang lupang kinatitirikan ng bahay at talagang umaabot hanggang tuhod ang tubig sa tuwing lumalakas ang ulan. Pero kahit gano'n ang pamumuhay namin, ni isang beses ay hindi nagkaroon ng kaaway o kaalitan ng mga magulang ko sa lugar namin. Lalo lang aking ina. Ni isa ay wala siyang nakaalitan o kahit katsismisan man lamang. Masasabi kong pagdating sa mabuting pag-uugali ay talagang hangang-hanga ko sa aking mga magulang. Hindi nila kami dinaan sa galit at palo sa tuwing didisiplinahin nila. Bagkos ay kinakausap nila kami ng masinsinan at pinapaintindi sa amin ang kalagayan ng pamumuhay namin. Kaya naman hanga talaga ako sa kanila. Sila kasi yung tipo ng taong parang hindi marunong magalit at magtanim ng sama ng loob. Pero mababakas mo pa rin sa mukha nila. Ang katapangan na kahit mabait sila ay handa din silang lumaban. Palagi din nila kaming pinapayuhan na hindi may solusyon sa problema ang init ng ulo at pagmumura. Mas mainam na yung maging mahinahon ka para kahit papano'y makapag-isip-isip ka ng maayos nun. Isang araw, dumating sa baryo namin ang malayong kaanak ni nanay na si Aling Mildred. Nabalitaan naming naghahanap ito ng makakasama sa trabaho. Kaya naman agaran nang nagpresenta ang aking inang siya na lamang umano ang kunin ni Aling Mildred noon. Dahil kailangan namin ng pera. May sakit ang bunsong kapatid ko. Kaya't kailangang magdoble kayod siya para matustusan ang gamutang ginagawa sa kapatid ko noon. Sumang-ayon naman si Aling Mildred ang aking ina na lamang ang kunin pero kailangan pa niya raw ng isang taong makakasama nila. Nang marinig ko yon, ako na lamang ang nagpresenta. Ayon naman kay Aling Mildred, mga 1 o 2 linggo lamang umano kami doon. Depende kung matatapos din namin kaagad ang gawain. Pero kung hindi baka abutin pa kami ng mga 3 linggo o higit pa. Tsaka pag natapos naman ang trabaho namin ay uuwi din naman kami kaagad. Yun naman pala na eh. Ayos po yun. Mas matagal, mas malaki yung kikitain natin. Tumango ang aking ina at nagpasalamat kay Aring Mildred. Kinagabihan nga habang naghahaponan kami ay nagpaalam si nanay sa aking amang pansamantalang magtatrabaho sa ibang lugar. Kasama ko. Ano? Magtatrabaho ka sa ibang lugar, LV? Paano mga bata? Alam mo namang naggagamot pa si Ining, di ba? Alam ko namang nagagamot pa yung anak natin. Alam mo naman pala bakit kailangan mo pang magtrabaho sa malayo? Pwede ka naman dito maghanap ng trabaho sa malapit lang. Sinabi ng aking inang mas malaki ang sasahuri namin sa lugar na pinagtatrabahuan ni Aling Mildred.
Tsaka 1 o 2 linggo lang naman kaming mawawala. Pero hindi naman naaabot ng buwan yon. Anihan na rin kasi ng palay at tubo sa pinapasukang trabaho ni Aling Mildred. Kaya naghahanap ito ng trabador. Isa sa mga katiwala si Aling Mildred sa pinapasukan yung trabaho. Kung sa hindi ka naman ba panay yung pagpapaputok dyan, edi sana hindi dumami yung anak natin. At hindi tayo nahihirapan ng ganito ngayon. Tapos ngayon, ikaw naman itong tinutulungan. Ikaw pa itong nagre-reklamo dyan. Bika ni nanay. Natahimik na lamang si tatay at pinagpatuloy na lamang ang pagkain. Maya-maya pa ay pumayag naman ito. Pero sa isang kondisyon. Kailangan umano naming umuwi kaagad kapag natapos ang trabaho. Tsaka kung hindi umano naming kaya ang trabahong gagawin, ay huwag kaming magdalawang isip na umuwi kaagad. Nahabag ang damdamin ko na makita ko ang kalungkutan sa mga mata ni tatay. Kaya bago pa man magkadramahan sa harap ng hapagkainan, sinabihan ko si tatay na wala namang may gusto sa mga paghihirap na nangyari sa buhay namin noon. Kumbaga, nangyari nang nangyari. Naroroon na kaming lahat sa sitwasyong ito. Huwag na magsisiyan pa. Ang mas mabuti pa ay kumain na lamang kami at huwag nang pag-usapan pa ang mga ganyang bagay. Sumunod na araw, pumunta na kami ng aking ina sa bahay ni Aling Mildred. Medyo ng araw ng usapan naming aalis na papunta sa lugar na pinagtatrabahuan. Lang makarating na kami sa bahay ni Aling Mildred ay nasa labas na ng bahay ang matanda. Paglapit namin, agaran na rin kaming umalis noon. Mahaba-haba din ang binyahe namin bago makarating sa pagtatrabahuan. Pinakilala naman kami ni Aling Mildred sa kapwa mga trabahanting naroroon. Sa dami nila hindi ko na lamang papangalanan lahat. Maliban na lamang kay Aling Elena. Etong si Ale o Manang Elena ay may kaidaran na rin na sa tingin ko ay nasa 50 mahigit na ng mga panahong yon. Siya ang pinakaunang magiliw na tumanggap at masayang nakisalamuha sa amin ni nanay. Ang iba kasi ay mga nakatuon na sa kanya-kanyang trabaho ang kanilang atensyon at abala na mga paggapas. Pero kahit na magliliw siyang nakikipag-usap sa amin, para bang may kakaiba sa matanda. May mga pagkakataon kasing nasisipat ko siyang masama ang timpla sa aking ina, na para bang may lihim siyang galit nun. Napakasipag mo, ineng. Abat akalain mong sa murang edad ay nagtatrabaho ka na. Nakangiting wika ni Manang Elena at hinapuha ang buhok ko. Medyo nailang ako sa ginawa ng matanda. Dahil parang hindi naman totoo ang pinapakita niya. Kaya umiwas ako ng bahagya nun. Sinabi ko sa kanya na kinakailangan kong tulungan ang aking ina dahil may sakit ang bunso naming kapatid. Gumising-ngisi lamang ang matanda pagkatapos ay ang aking ina naman ang binalinan niya. Bitbit ang bag namin na may lamang pamalit na damit ay sumunod na kami sa matandang si Aling Mildred. Dadalhin niya umano kami sa matutuluyan namin habang nagtatrabaho. Habang naglalakad ay panay ang sipat ko sa matandang si Manang Elena. Sa tuwing napapatingin ako sa kanya, nakikita ko siyang masama pa ring tumititig sa aking ina nun. Kaya naman nilakihan ko na ang bawat hakbang ng mga paa para makasabay ako sa aking ina. Nagtataka namang saglit na nilingon ako ni nanay at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin nun. Bakit mukha raw akong alikaga at nagmamadali? Wala po, nay. Medyo nabigat na lang po ako sa bibit ko kaya minadali ko na maglakad. Tuwin ko. At sinabihan na siyang magmadaling maglakad para masabayan na rin namin si Aling Mildred. Nang makarating na kami sa bahay nang mapagpapahingahan, ay itinuro sa amin ni Aling Mildred ang pagpepwestuhan namin. Magkatabi lamang ang higaan namin ni nanay at katapat naman ang kay Aling Mildred nun. Doon ay nagsabi ako kung pwede ako magtanong sa kanya kung bakit parang ang sama kung makatingin ni Manang Elena sa nanay ko. Ay naman kay Aling Mildred ay wag na lamang unang pansinin ng matandang yon.
Ganun lamang talaga ito. Nabaling naman ang pansin ko kay Aling Mildred nang sabihin niya sa akin na wag raw kami masyadong magtiwala ni nanay doon sa gurang na yon. Dahil may tinatagong kabaliwan umano yon. Bagya akong natawa nang sabihin niya ni Aling Mildred. Ang buong akala ko kasi nagbibiro lamang ito pero noong tingnan ko siya ay nakita kong seryoso ang kanyang mukha. Sige na, bilisan niya na yung ilapag yung mga gamit niya para bumalik na tayo sa trabaho. Matapos kang mailapag namin ang mga gamit ay nagmadali na kaming bumalik nun. Sa pagdaan ng mga oras, seryoso na kami sa panggagapas at nagmamadali para makarami at kumita ng malaki. Sigurado ba kayong aswang talaga yung dumali sa dalagang anak ni Aling Libring? Tanong ng isa sa mga kasamaan namin nun. Oo, sigurado ako. Mahina kapag sabi kasi sa akin buntis daw yung dalagang yan eh. Kaya yun inaswang. Sabat naman ng isa. Sos, hindi naman na raw totoo yung aswang na dumali doon. Sabihin na gahasa daw yung babae yun. At talagang hindi na kontento yung demonyo. Pinatay niya pa. Winakwak ang tiyan. Grabe naman. Iba na talaga yung panahon ngayon, oh. Masyado nang nakakatakot. Matamang nakikinig lamang ako sa pinag-uusapan ng mga katrabaho. Samantalang ang aking ina naman ay seryoso pa rin ito sa ginagawang panggagapas. Halos hindi na ito nagpapahina. Makarami lamang na mga ginagapas na palay at kumita ng malaki-laki. Lumipas sa maghapong yon at naging maayos naman ang lahat. Pagkatapos ay kinawayan ako ni Manang Elena. Tinawag niya ako at magsabay na umano kaming magkape. Nasa labas siya ng bahay ng mga sandaling yon habang humihigop ng kape. Sige ho, tatapusin ko lang po yung pagtitimpla ko ng kape ko. Tugon ko naman sa matanda. Nagmadali na ngang tinapos ko ang pagtitimpla. Bit-bit ang baso ay lumapit na ako sa matandang yon. Nakangisi pa rin ang matanda at hindi inaalis ang pagkatitig sa akin. Tinanong niya kung ilang taong gulang na ako. Sinabi ko naman ang edad ko. Tumango-tango naman ang matanda. Habang sumisinghot-singhot ito tuwing natatapos ng magkape. Na para bang may inaamoy siya mula sa kung saan. Dahil dito ay naitanong ko siya kung ayos lamang ba siya nun. Sa pag-aakalang baka sinisipon ng matanda. Muli akong tiningnan ng matanda. Tapos ay umiling-iling siya. Sa hindi sinasadya. Nung tingnan ko ang matanda ay nagtama ang mga mata naming dalawa. Kamuntikan ko nang mabitiwan ang bitbit kong basong may lamang kape. Nang makita kong malaki ang itim ng mga mata ng matandang yon. At hindi lang yan, Sir Seth. Baliktad pa ang replika ko doon. Magsasalita na sana ako para itanong sa matanda kung bakit baliktad ang replika ko pero mabilis na umiwas ng tingin yon. Tapos ay tumayo ito at walang sabi-sabing pumasok na sa loob ng bahay. Takang-taka ako nun. Simundan ko na lamang ng tingin ang matanda. May iba talaga yung timplan ng kanyang mukha at nagmadavi talaga maglakad nun. Magmula noon ay nadiba na ang pakikitungo sa akin ng matanda. Bihira na lamang siyang namamansin at masama na siya kumapining sa akin. Limisan pala ay nauhuyi ko siyang nakatipig ng hindi kaaya-aya na parang may hindi magandang gagawin. Lumipas sa mga araw, naging maaris naman ang pagtatrabaho namin ni nanay. Dahil din sa kabaitan ng aking ina ay halos lahat ng katrabaho namin ay nadin marapit na sa amin nagtasundo. Pero kahit kasundo na namin ang lahat, napansin kong pila ba iniiwasan pa rin naman kami ni Manang Elena. Kung gaano siya kadiliw noong unang araw ay siya lamang pag-iwas na sa amin habang dumaraan pa ang ibang mga araw noon. May isip ko tuloy na baka may nagawa kaming mali sa matanda. O kaya naman ay may nasabi akong hindi nga nagugustuhan.
Masasabi kong halos lahat naman sila ay mababait maliban kay Manang Irena. Pakiramdam ko plastic eh. Para bang may pinatagong sikreto. Dahil sa ako ang pinakabata, madalas akong nakakabiruan ng iba namin mga katrabaho. Habang ang aking ina naman ay talagang pinag-iigihan niya ang pagtatrabaho para makarami siya at kikipan ng malaki-laki. Dahil naman sa pinatakitang kasipada ni nanay, parapi itong napupuri. May iba namin mga kasamahan kapag nagpitipon-tipon na. Isang gabi, habang nagpapahinga kami ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Bumangon ako sa higaan at lalabas na sana ng bahay para magtungo sa palikuran para magbanyo noon. Tinanong ako ni nanay kung saan ako pupunta. Sinabi ko naman na iiran ako. Lumabas ako ng bahay. Nung nasa likuran na ako ng bahay, sablit akong napahintunan. Sa kadahilanan, may nakita akong para bang taong malapit sa gilid ng banyo. Nakatuwad yun sa lupa. Parang aso na para bang may ninanata. Laririgo pa ang bawat paglagutok at pagnguya ng dibid nito. Imuungol rin ito na para bang asong aagawan ng pagkain. Hindi ko masyadong maaninagan ang buwito ng tao kung kaya't hindi ko masasabing babae ba ito o lalaki. Hindi ko alam, Sir Sep, pero may anong boses ang bumulong sa akin noon. Na mas lapitan ko pa ang buwito ng tao para makita ko kung ano ang ginagawa nito. At bakit para itong asom nakatawag. Pero gayon na lamang ang takot ko nang biglang umayos ng tayo ang taong yon. At doon ko nakitang maiging niya. Siya yung guranger. Masimalang Irena. Sa isang kurap lang na malamata, ay nakita kong sabog-sabog na ang buhok niya at walang tigil sa pagtulo ng laway. Para siyang baliw na paruot parito sa paglalakad at para bang may hinahanap mula sa kung saan. Pero ang mas ikinagulat ko, Sir Seth, ay noong makita kong may ninunguya ang matanda niya at hindi ko mabatid kung ano nga ba ang kinakain niya. Dahil sa mariat maya ang pagnguya nito. Dali-dali akong nagkuble at pagsusumiksik sa gilid ng bahay. Dahil sa takot ko na baka makita ko ng matandang yan. Maya-maya pa, ay nakita kong mabilis na naglakad ang matanda papunta sa may tarahiban. Kaya imbis na naihi ako ng mga oras na iwan, ay mas pinili ko na lamang ang gumalik sa loob ng bahay at ipagpasabukas na lamang ang kal-ihimay ito. Pagpasok ko sa bahay, madali na akong humiga. Pagkatapos ay nagtalukpong ng kumot at pilit na ipinikit ang mga mata at inisip na namang na namamarik mata lamang ako kanina. Sabi ko pa, hindi si Manang Irena ang nakita ko sa labas ng bahay. Sa kakaisip ay hindi ko na namalayan pang tuluyan na pala akong nilamon ng antok. Kinabukasan, pinaghari ako ng gising. Linggo ng araw na yun at wala kaming trabaho pagsapit ng linggo. Kaya ayos lang kahit natanghabian na ako ng gising doon. Dahil sa wala namang gawa ay nagpapahinga lamang ako buong araw. Pabalik-balik sa isipan ko ang nangyari noong nakarang gabi pero gusto ko na lang kalimutan yon. Nang tingnan ko naman si Manang Irena, laruman naman siya kung titingnan at para bang wala namang nangyaring kakaiba. Sabi ko pa nga, baka namamarik matalan talaga ako noon. Pinatakot ko naman sarili ko kumbaga. Pagbatak ng 12:00 sa pinatanghalian, ay dumalaw sa pinagtatrabahuan namin ang mag-asawang amo namin at nagdala ng lulutuing pagkain.
Nakiusap ang amo naming babae sa aking inang ipagluto siya ng ulam na sinabawan. May berasyong karne at yun ang lulutuin ni nanay. Anyo pa, masarap daw kasi si nanay na magluto dahil minsan ang natikman ni Ate Connie ang nilutong ulam ito. Noong bigla itong gumisita sa may tubuhan. Ma'am Connie, ako na po yung magluluto. Presentang wika ni Manang Elena. Huwag naman ang si Elvin ang inutusan ko magluto. Siya lang yung magluluto nito. Tugon ang amo namin tapos sa inabot sa aking ina ang isang supot ng karne. Kinuha ni nanay ang karneng inabot ni Ate Connie. Samantalang si Manang Irena, tila ba napahiya ito sa dinawang pagtanggi sa kanya ng amo naming babae. Nakita kong sumimangot ang matanda. Pinapuna niya ng masamang tingin ang aking ina. Tapos ay bumulong-bulong na naglakad padayo. Lay, tuluman ko na po kayo. Sabi ko. Kumayag naman si nanay nun. Nagmandali naman hinugasan ko ang mga pamsaw bago ito hiwain. Samantalang ang aking ina naman ay hiniwa ng karne. Habang naghihiwa siya, napansin ko ang mayat-mayang pagubo niya. Napapahalok rin siya sa dibdib na tila ba nahihirapan siya sa pagubo nun. Nay, ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Ayos lang mo man siya, sabi niya. Pero kasi ilang araw ko nang napapansing mayat-maya ang pagubo ni nanay na para bang hindi na normal yun. Sabi niyang kinigilan ang ginagawang paghihiwa ng karne. Tapos ay sinabihan niya akong huwag na lamang siyang pansinin. Latayuan lang daw siya ng pawis nung nakaraan kaya siya inubo. Pero bukas makarawa umano ay gathering na rin naman siya. May kamot na ba sa ubo na eh? Tumango ito't sinabi niyang kaiinom niya rin ng damot. Nakaraan na raw nung lumabas si ating news there din na pasabay siyang bumili ng damot sa tindahan. Hindi na ako muli pang nagtanong. Binilisan ko ng paghihiwa ng mga pansahog tapos ay binigay ko sa akin nina. Ay nako, siguradong inggit na naman yung gurang na yan. Simula nang pumasok ka dito, ikaw na panali hinahanap ni Ma'am Connie para utusan. Tapos na yun, ikaw pa yung pinagluto niya. Sabay pala din pipirak na mga mata ng gurang na yan. Biglang sabi ni Aling Milbert na kasusulpot namang sa likuan namin. Nakakagulat naman po kayo na Aling Mildred. Lalo yan naman kayong sumusupotin sa likuran namin. Hindi tumugon si Aling Mildred sa silabi ko. Sali pa'y nagpatuloy lamang siya sa pagsasalita. Ani bunpis naman ang amo naming babae at mukhang nalilihi na ito. Dahil noong nakaraan pa umano hinahanap ni ko ang lutong ulam ni nanay. Ano naman kayang maisip ng gurang na yan? Nakawapiyak ako, magngingipip na naman siya sa galit. Napaka-inggipera pa naman ni Elena. Muling sa adianing Mildred. Lakanipin sinabihan siya ng aking inaw. Hindi naman siguro makagalit si Manang Elena na siya ang ipinagluluto ni Ate Connie. Tsaka layan lang naman dahil pag natapos ng aniyan ng tubo, awuhin na rin kami nun. Sa ting tumadalaw asa sa pinagtaparabuhan ng mag-asawa, ay palagi si Manang Elena noon ang pinagluluto ng mag-asawa. Kapag may mga ipinapagawa ay ito ang kaagad na inuutusan. Kaya naman siguro marahil ay nanibago ang matanda noong sinanay na ang palaging napag-uutusan nun at nakakausap na mag-asawa. Lalong-lalo na si Ate Connie. Matapos sabihin ni nanay na hindi naman siguro madadalit si Manang Elena, umino si Aling Mildred at nagsabing naririnig niya nag-uusap ang mag-asawang amo namin. Balak minangkuning ko sambay si nanay dahil nakita nilang kasipada ng aking ina. Dagaan na umanong kabaho ni nanay noon. Balita ko nga pati ikaw doon na eh. Kukunin ka rin ni Ma'am Connie bilang kasambahari. At kung siswerpin ako baka pag-arabing ka pa. Baling sa akin ni Aling Mildred. Natuwa ako nung marinig kong sinabi ng kamag-anak namin ni Mama. Hindi ko lubos sa kalain sa maikling panahon na nagtatrabaho kami ni nanay ay mapapansin kami ng mga amo namin
Dahil napakarami namin mga trabahante. Sinabihan ako ni Aling Mildred na mas lalo ko pa umunong pagigihang mabuti ang pagtatrabaho. Para naman mabigyan ako ng magdaang-gaang trabaho ni Ma'am Connie. Sinadyindo kong tumango at nagpasalamat dahil sa magandang idinavita sa akin ni Aling Mildred. Pero linid sa amin kaalaman. Maririnig pa na kami ni Manang Elena ng mga panahon yon. Matapos kaming magluto ay ibinalot na ni Nanay sa bauna ng nilutong ulam. Pagkatapos ay inutusan akong ibigay na kay Ate Connie. Palida rin naman akong nablakad papunta sa kubong nasa tapat ng bahay na tinutulugan namin noon. Doon kasi nakatambay ang mag-asawa dahil pinapasahuran nila mga tauwang hindi pa nasahuran ng Sabado. Habang naglalakad ako paparapit sa kubo ay lapanaw ko si Ate Connie na panay ang paghimas nito sa tiyan niya na para bang kumikirot yun. Nakita ko rin si Manang Elena sa tabi ng amo naming babae. Panay naman ang pagsipat nito sa tiyan ng amo namin. At sunod-sunod na napapalunok ng laway na para bang anumang sandali ay tutulo na ang laway sa bibig niya. Malikot rin ang mga mata ng matanda at para ito kipikiting hindi maparaday sa kinauupuan niya. Pambihira namang gulong na to. O wala siya magawa sa buhay. Dapat umalis siya sa tabi ni Ate Connie. Parang naiirit tuloy sa Ate Connie sa ginagawa niyang pagbikit dito. Sabi ko pa sa isipan kong habang hindi inaalis ang tingin sa matanda. Ate Connie, nandito na po yung niluto ni Lanay na ulam. Kinuha ni Ate Connie inabot kong ulam. Pagkatapos ay nagpasalamat. Nagpaalam na rin akong babalik na ako sa bahay. Ilang sandali pa. Napansin kong sumunod sa akin si Manang Elena. Nung linwaling ko siya ay sandali akong napigalgal. Nang muli na namang magsalubol ang mga mata namin. Matalim ang mga tingin ng matanda nun. Sabi ba naman niya, masyado daw kaming sip-sip yun. Maghinay-himay umano kami ng nanay ko. Dahil hindi man niya umano nagugustuhan ang mga karakas na ginagawa namin nun. Kinabahan ako na mapansin ko na nanatod ang mga kamay ng matanda. Nagkikis-kisan bilang ngipin niya. Para bang pigil na pigil ito. Ano bang pinsasabi niyo, Marnon? Tanong ko na. Hindi na sumagot ang matanda. Piimbagang niya lang akong piningnan bago ito patuloy na maglakad. Napatanong na lamang ako kung ano ang nangyari kay Manang Elena. Bakit din na lamang ito ang makatingin at bakit binabanaan niya kaming mag-ina? Matapos ngang gobalan yun, ay bigla na lamang tinubuan ng butlig ang aking ina sa balikat. Nung una, inakala naming wala lamang yon. Kaya hinayaan na lamang muna namin. Pero nang magpadal ay tila ba naging piksa na ito. Lagda karoon na nana sa loob ng butlig na yan. Hindi naman yan gaanong nakaka-apekto sa trabaho namin dahil sa binaliwala lamang yun ni nanay at hindi iniinggan sakit na nararamdaman. Tuwing hapon paglabas namin sa trabaho, pinagtatyagaan niya itong linisin. Iniinuman ng damot para maibsan ang ngol-ngol na nararamdaman niya. Pero hindi na blaon, sir, ay napansin kong mas lalong lumaki pang bukol sa balikat nito. Para may nangangamapis at parang may nana sa pinakatoktok ng bukol na yan. Pinayuan ko si Nanay na ipagamot na ang bukol na tumubo sa balikat niya. Para sa akin kasi hindi may normal. Hindi yan normal na kulani lang o kaya pigsa. Tsaka unti-unting dumarami ang manapigsang tumubo sa balikat ni Nanay nun. Ay naman kay Nanay, saka na lamang niya umano ipapagamot. Pero kailangan pa namin mag-ipon ng pera. Mabidas ang ulo ng aking ina dahil sa kahit anong pangungumbinsi ko sa kanya. Ayaw niya talagang mapatingin sa paggamutan nun. Nangihinay nito sa perang madagastos dahil mas kailangan naman ng kapatid ko ang perang kinikita.
Dahil doon, pasikreto akong nanhiram ng pera kay Aling Mildred. Nang makahiram na ako, pinilit ko ang aking inang pumunta sa pampublikong ospital para matingnan ang kalagayan niya. Wala naman siyang nagawa noong kaming dalawa na ni Aling Mildred ang nadaya sa kanya. Matapos namin siyang patingnan ay sinabi lamang ng doktor na masyado umanong na puwersa lalo si nanay kaya bigla siyang natubuan ng mga bukol na nauwi sa pagnanaknak nun. May binigay na damot sa amin ng doktor na ito. May siyang iinumin naman na ninalay araw-araw. Hanggang sa humupa na ang bukol sa balikat niya. Sinabihan rin siyang magpahinga na muna para hindi siya mapresa. Inaya ko na lamang si nanay na umuwi na lamang sa amin nun. Na ako na lamang ang magpapatuloy sa pagtatrabaho. Tukad naman mga 1 linggo mahigit na lamang ang trabaho namin ay matatapos na rin. Hindi pumayad si nanay. Ilang araw na lang la. Tsaka, daya niya pa naman umano. Titiisin niyo na lamang hanggang sa matapos na malakabaw namin doon. Timinda ni Mary si Aling Mildred. Sinabihan itong saka na siya uuwi kapag matapos na trabahong ginagawa. Napabuntong hininga na lamang ako dahil kapag na ang akin nila. Alam kong hindi siya makikinig kahit na ano pang sabihin ko. Diyan naman kahit na namamaga ang balikat niya, ay pinili pa rin itong pumasok sa trabaho. Simula ng tubuan ng malabot-lip sa balikat ang aking ina. Lalo kong napansin ang paglayo sa aming imanang Elena. Iwas na iwas ito. At nakikita ko itong matalim kong makapingin sa aking ina kapag nasa malayo. Parati ko na rin nakikitang dumadaing sinalay sa labis na padanakip ng kanyang balikat. Partikular na sa 3:00 ng madaling araw. Hanggang 5:00 ng umaga. Napapansin ko ring wala namang nangyayari sa mga gamot na nireseta sa kanya ng doktor. Kung iisipin, parang mas lalo pang namamaga ang balikat niya nun. Pangipilagtataka ko lang. Saping nakikita kong nasa ganung kalagayan si nanay, ay may maririnig akong mayinang pag-anil at pagkutkot sa dingding ng bahay namin. Kung minsan naman ay nasa buburan. At para bang pilit na pinutuklap ang babonan. Sa tingtiriping din ko naman ng iba pa namin mga katrabaho ay sarap na sarap ang mga ito sa pagtulog. Hindi ko naman napapansin si Manang Elena. Dahil nasa dulo siya natutulog at hindi ko naabot tanaw ang hinihigahan nito. May, parang mas lalong yumalala itong pamamala sa balikat mo oh. Parang konti na lang sasabog na eh. Wika ko sa aking ina. Tambins na nilinisan ko maliliit na butlig na nagsisipagputukan sa balikat din nun. Sinabi ng aking inang may nakapan na rin siyang butlig sa bandang kilikili niya at dala rin sa kabilang balikat. Sinuri ko yan. Lampingnan ko ang butlig na sinasabi ni nanay ay kamuntikan ng bumaliktad ang sikmura ko. Saktong pagpingin ko ay nahawakan ko ang isa sa mga bukol na tumubo sa balikat niya. Pumutok yan. Lagpasabog ng napakabahong amoy. Dali-dali akong kumunta sa diripo. Hinugasan ang kamay kong nalagyan ng nananon. Hinugasan ko yung maigi dahil napakadal mawala ang napakabahong amoy na yon. Nang tuluyan ko nang maalis ang amoy sa kamay ko. Bumalik na ako sa aking inapi pinagpatuloy ng paglilinis sa mga sugat niya. Humingi ako ng pagkawad noon. Tanging pag-uwi lamang ang naging tugon sa aking inanay. Namala sandaling yun ay napakapit na siya at mababakas ko sa mukha niya ang kirot na nararamdaman. Aligaga naman si Aling Mildred sa pag-aasikaso kay nanay. Nang marinig niya itong umuwol. Hugyat kasi yun na nararamdaman na naman ni nanay ang kirot sa mga buol na nagsisipagputukan noon. Ano kaya kung magpatingin na tayo sa albularyo? Panimulang wika ni Aling Mildred. Bakit naman po sa albularyo nating patingnan si nanay Aling Mildred? Tanong ko naman noon. Ayon dito ay baka may sumanbahay o mano kay nanay. Nan hindi namin nalalaman.
Takan pa ka hununduan ng sa pagkakaalam ko ay wala pa namang nakakaaway si nanay sa lugar. Kaya bakit niya nasabing may sumalabay sa kanya? Nagdududa kasi umano si Aling Mildred nun. Dahil simpleng sakit lamang pero bakit hindi pa gumagaling matapos patingnan sa doktor? Mas lalo pang yumara na ang sakit na yon. Parang kulang na lamang ay malata ang balikat ni nanay. Isa pa sa nare-reklamo kasi ni nanay ay yung palaging pagsakit ng tiyan nito. Na dati na may hindi. Hindi ko alam ang isasagot kay Aling Mildred ang mga oras na yon. Kaya naman tumahimik na lamang ako. At isa-isang pilatakan ng damot ang sugat niya. Kinardabihan niya. Kahit anong pagbaling-baling ko sa higaan, ay hindi ako makatulog. Sumasagi pa rin sa isipan ko ang tungkol sa sinasabi ni Aling Mildred na ipapaalbulali si nanay. Dahil sa hindi pa ako makatulog, napadpasyan ko na munang tumayo at lumabas ng bahay para magpahangin. Daan-daan akong naglakad para hindi mabisin ng iba kong mga kasamaan sa trabaho. Dahil bulagda ang mga ito sa sobrang pagod na nararamdaman. Nang makalabas na ako ng bahay, umupo ako sa gilid. May mahabang upuan kasi roon nangyari sa kawayan. Paglipas ng ilang sandali, ay may naamoy akong kandila. Kumunot ang noo ko noon. May tanong sa isipan ko kung sino ang nagsindi ng kandila. Baka mamaya'y makatulubay ng kandila at timpa ang pagmula ng sunog noon. Tumayo ako at marahang sinundan ng samyo ng kandilang ito. Kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Maya-maya pa, ay para bang may nabudlok sa aking pumunta sa likuran ng bahay. Hindi ko alam kung bakit parang tating-kati ang mga paa kong pumunta sa likuran nun. Nablakad ako. Pero bago pa man ako makaikot, bigla akong napigilan sa paglalakad dahil nakita ko si Manang Elenang naaluhod malapit sa may puno ng kainito at nakaharap sa nakasinbing kandilang kulay itim. Kita ko ring hawak-hawak niya ang pangkrabahong damit kinalay na matagal na naming hinahanap. Nakita ko pang bumubuka-buka ang bibig niya. La para bang may inuusal na dasal nun. Mas lalo akong pinagsakluban ng kilabot sa buong katawan. Nang sa walang pagdadalawang isip na kinagat ni Manang Elena. Sa deed nun, ang bangkay ng hayop na nasa harapan. Rinig-merimig ko ang sunod-sunod na pablurok niya. At hindi ako maaaring magkamaling na. Sinisip-sip niya ng mga oras na yon. Ang dugo ng hayop na yon. Kamunti ka na humapasigaw sa gulat nang biglang may humatak sa aking parayo sa pinagkukubihan ko. Pinakpan nito ang bibig ko. Tapos ay halos kalib-ka rin ako pabalik sa harapan ng bahay. Nang tingnan ko yun ay nakita ko si Aling Mildred. Sinenyasan ako nitong huwag mainay dahil sa baka ako naman umano ang kulamin ng aswang na yon. Bukas na bukas, imalis na kayo dito ng nanay mo ha. Ihahatid ko kalisapin at doon siya magpapagamot. Bulong niya. Nagtaka ako at napatanong kung ano ang nakita ko kanina. Sinabi niya sa akin pumasok na kami sa loob ng bahay. Bukas na lamang niya ikikwento pagkatigla sa amin pabalik sa baryo. Sa ngayon ay hindi namin pwedeng pagkwentuhan ng matanda dahil malakas ang pakiramdam at panbinig nun. Tiyak ay malalaman umano ng matandang siyang pinag-uusapan. Binili na ako ni Aling Mildred na magkunwaring walang naipa nun. Nang sa doon ay didtes kami makauwi sa baryo. Dahil oras na malaman ng matandang aswang na alam ko ang lihim ito. Baka yun na umano magiging katapusan ng aking ina. Kinabukasan, maaga pa namang ay umuwi na kami. Habang nasa biyahe, ay doon na isiniwalap ni Aling Mildred ang lahat. Hanin nito,
Kumakailanman niya nalaman ang sikreto ni Gurang. Malaman niyo na minsan maipan niya ito sa likuran ng bahay. Habang nag-aalay ng bangpay ng hayop, mula sa kung sino mang nilalang ang sinasamba rito. Kitang-kipin niya kung paano nilantaan ng nilalang na mangkukulam na yon ang bangkay ng hayop. At pagkatapos ay inukipal ito ang damit ni nanay na pangtrabaho gamit ang dugo ng hayop nun. Kaya malabswisyon na siyang patingnan sa albularyo ang aking ina. Dahil malakas ang pakiramdam niyang ang gurang na yon ang kumulom sa akin ina. Nang makauwi kami sa baryo ay agaran na naming ipinadamot si nanay sa albularyo na kilala ni tatay. Wala pang isang linggo. Humupa na mga bukol at iba pa mga butig-butig na nagnanaknak at pinamamahayan ng mga maliliit na wood. Si Davi pa ng albularyo mabuti na lamang at agad na si nanay sa kanya. Halin pa dito. Isang aswang umano ang kumulam kay nanay. Binalak niya rin yan gawin si nanay, kaya palagi nung sumasakit ang sikmura nito. Malas-malan ng aswang na yon. Dahil sa mahina ang kapit ng pamyayanggaw nito kay nanay, kaya hindi pinandop ng katawan ni nanay ang ibinaong yanggaw sa katawan niya. Ayon din sa albularyo, ibabalik niya sa aswang na mangkukulam ang lahat ng ginawa nitong kahangalan sa ating ina. Paglipas ng mga linggo, nabaritaan na lamang din namin mula kay Aring Mildred na pumanaw si Manan Elena. Gaya na mangyari kay nanay, ay ganun din man sinapit ng matanda. Hanggang sa malata ng katawan nito at tuluyan na umanong managutan ng hininga. Siwala na mangyari kay nanay ang kababaladan niyon. Hindi na siya pinayagan pa ni tatay na magtrabaho. Pansamantalang iniwan ni tatay ang bukid at lumuwas siya na Manila. Sumikap na magtrabaho para maipaguyid kami mga anak niya. Alam kong marami sa inyo ang naniniwala sa aswang. Nang aswang daw, kumakain ng tao, kumakain ng sariwang karne at laman loob. Banggiting pa lamang natin ito sa mga kabataan noon na naglalaro. Piyak na magtatakbuhan na. Bukod pa dyan, samot sa ring paniniwala at kultura ang nasunod natin sa ating ninuno. Hindi naman partikular sa mga aswang, maging sa mga body na mahiwaga at may milagro. Lalo na sa mga body at lugar na may kababalagan. Kapag ito na ang naging topic sa may kwentuhan, makikipas sa mga mukha natin ang pagkatakot. Alam nyo, dahil lamang ito sa marikot nating pag-iisip. Hindi pa man nakikipang nila ng pero may ilalarawan na sa diwa natin kung gaano nakakatakot sa personal. Mas nakakakilabot pa ang tumatakbo sa ating isipan. Matapos ka ng kwentuhan kapag umuwi na, ang bibilis maglakad, di ba? Konting kaluskos lang. Wala nang ibang nilalaman ang isip kong hindi. Aswang na siguro to. Tapos kapag sinundan pa ng kaluskos, anong ginagawa natin? Takbuhan na. Naalala ko noon na kapag bumibisita ang pinsan ko sa bahay namin, sobrang tuwa ko. Pero kapag namungkay na itong uwi, malungkot na ako noon. Bakit? Yung pinapatig kasi ng tatay ko sa bahay nila. Sa kabilang bahay ito nakatira. May bisikleta naman ako kaya ayos lang pero kapag binalikan na, nako, mabilis pa sa motor ang pagpapatakbo ko. Nakakamangga ano. Nababatawan na nga naman ako sa ting naalala ko yon. May mahabang kalsada kasi sa amin na sobrang dilim. May mga poste pero walang ilaw. Maliban na lamang kapag nakarating sa parke. Hinaantay ko noon na may mapapadang sasakyan pero kadalasan noon kapag malalim ng gabi, motor ang dumadaan.
Tinafiming ko talaga na kapag tinatamaan na ako ng liwanag sa may likod. Bomba na ako agad sa padyak sa pedal. Handong sa maging sa ditsagaran ng bilis ng bisikleta. At doon na lamang ako nakakahinga ng maluwag kapag nakarating na sa may parke. Pero ang likang isip na ito, Sir Seth. Alam niyo ba na totoo? Hindi magiging batayan dito ang anyo. Ang magiging batayan dito, ang abilidad at ang kinakain. Ako po si Ross. Kasalukuyang nasa Cebu. Lalaki po ako. Baka iniisip ng babae ang Ross. Noong nag-iiba 17 taong gulang pa lamang ako, kung hindi ako nagtakamali. Nasa mga unang taon nito ng dekada 90. Sa may Bindoy, Negros Oriental. Nakaranas ako ng higit pa sa nakakatakot na tagpo. Nakakapanhilakbot. Nakakapamblumo. Nakakarimarim. Nakakawindam. At nakakasuklam. Patunayan, habang sinusulat ko ang kwentong ito, kinikilabutan ako. Napakahilig ko noon sa babae. Chick boy ako. Aminado ako doon. Hindi ko ito pinagmamayabang kasi nga may itsura naman talaga ako. Kaya napambalang umusga. Madali lamang sa akin ang makakilapis ng babaeng magkakagusto sa akin. What do you think ko, Sir Seth? Hindi ko po ipinagmamayabang pero talagang may itsura ako. Dapat nakikita ko ang isang babae na panay sipat o hindi naman kaya panay ngiti. Gets na yan. Isa pa sa mga diskarte ng mga babae ay yung inuutusan ka. Indigla na lamang makiusap sa'yo. Tapos, simpleng chancing. Sulog na sunog din sa akin ang diskarping yan. At ikaw ang pinakamabang diskarpe nila. Yung magpapapansin sa'yo. Hindi naman ako mahilig makapagbarkada. Dahil alam ko namang apod may barkada ako, puputaktin lamang ako ng panunokso. Iniiwas-iwasan ko taladean, kumbaga, malupitan piknik kumbaga. Kutsay niyo na ako, tatanggapin ko yan. Pero sa uli ay alam ko magugustuhan niya ito. Pero alam niyo ba kahit sobrang chick boy ko, ni isa ay wala akong naging nobya. Handam sa chancing jam, ginbatan kawayan at simple nakbay pero wala akong naging nobya. Isip ko lang ang malaki pero hindi ako makabitaw-bitaw ng salita noy. Tandaan nyo, hindi dapat ng chick boy maraming koreksyon. Never been na torpe. Hindi naman ibig sabihin na sinabi kong chick boy, may marami akong nobya. Ang gusto kong iparaping ay marami lamang nagkakagusto sa akin. Handom sa merong dumating na masasabi kong nagpa-seryoso sa akin nun. Yun bang patay na patay talaga ako. Ang pangalan niya itago na lamang nating Rebecca. Close kami ng mga panahon na ito pero hamdun lang. Malakas din kasi ang sense of humor niya. Ito pa nga, minsan niya nagsasabi sa akin na may nagdara-crush daw sa akin. Nasa ibang section. Na pala, 4th year high school ako noon. Magkaklase kami na Rebecca. Ross, si Carmela, sabi sa akin regards daw sa'yo. Pingin ko nga yung kaibigan niya may gusto din sa'yo eh. Tumahinig ka nga dyan, Rebecca. Kung ano-ano na lang yung pumapasok sa isip mo tsaka matuto ka namang isipin ng wais ang palda mo. Kung ano-ano nakikita dyan eh. Basta, cool lang talaga ang turingan namin. Pero ang lalim na ng nararamdaman ko sa kanya noon. Minsan ay inihapig ko sa bahay na kung saan siya nananapili. Sa bahay ng kapatid niya sa Bliss. Hindi naman kasi tadalong sibitom si Rebecca. Taga bukid. Malayong bukid pero yung ganda niya, hindi mo makikita sa iba.
Dapat nakapamihis siguro ng maayos na ko. Lilitaw ang kagandahan nito. Hindi naman siya mamaliit pero alam kong hirap sa buhay itong si Rebecca. Makikita naman sa mga sinusuot niya at damitan. Minsan pa nga ay nabilan ko siya ng 2 notebook noon kasi nga recycling ginamit niya. Pa may tumuntong na kami ng 4th year. Mula kasi ng 1st year magkaklase na talaga kami. Napagkakamalan pa nga kami magkasintahan. Erong si Rebecca Sirset, madalas makatagpo ng away. Ako naman kasi noon ay dumibik-bik sa isang babae na parang manliligo pero hindi naman pala. Tapos si Rebecca yung inaaway nito. Nasabi pa nga sa akin ni Rebecca na bakit hindi ko na lamang ligawan siya noon. Siyempre nanlaki yung mga mata ko. Ligawan tapos siya yung nag-aya. Ibig sabihin ang kapag nangyari yun, sasagutin niya talaga ako. Dong hiya ka? Malaking respeto ko si Rebecca. Ligawan tapos ano para saan? Para magtayaan sa isa't isa. Ayun ka na naman eh. Mag-aas ng babae ka na para kang lalaki ko upo. Tignan mo sa una no, yung mga klase nating lalaki sa ano mo nakapingin. Nung magtapos na kami sa high school, ito na yung syoktulan. Magkakahiwalay na kami. Pero hindi nangyari yon. Habang nag-aaral ako noon sa Dumaguete, bumibisita ako sa kanya tinggo ng klase. Hindi rin patuloy sa pag-aaral itong si Rebecca. Gawa ng hindi umano kaya ng kanyang pamilya. Kapag napapabisita naman ako sa kanila, sobrang saya nito. Niyakap niya ako na para bang kasintahan. Napagkakamalan kami ng kanyang mga magulang na ganon. 3rd year college. Pila ka pa ko na noon ng tagumpay. Doon ko na inamin ang pag-ibig ko. Siya ang unang babaeng sinabihan ko ng I love you. Siyempre given na para sa akin ang sagot niya. Dapat ang kapat ng oo. Pero hindi Sir Seth. Hindi niya ako sinagot. Bagkus ay sinabihan niya kung baka magsisi o mano ako kaya mas mabuting hindi na lang mabing kami. Grabe. Manigas ang katawan ko noon. Para saan lahat ng mga pinaghirapan ko. Pagbisita ko, pagbibigay saya sa kanya. Kung wala din naman pa ng patutunguhan. Nakapagtataka ng kung bakit nga ba hindi nga ako sinagot. Tinanong ko siya kung bakit pero hindi naman siya nagsalita noon. May isip ko nga noon na baka may napipuhan na siyang iba. Gawa na mikingguan na naman akong nagpapakita sa kanya. Ako minsan hindi. Medyo malaking challenge sa akin ito. Pero hindi pa naging dahilan para sukuan ko sa Rebecca. Yung nga lang, mula noon, naging manamig na simpatya na sa akin. Hanggang sa noong nagbakasyon na, mga Desyembre, naisip kong pumunta sa kanila. Mabait naman ang kanyang mga magulang sa akin at filatom ako doon kumbaga. Kaya kahit hindi nga ako pansigin ay ayos lang na. Pupuslit ako doon at ipapakita ko ang dalisay kung sadya. Kukunin ko talaga ang puso niya noon. Ay nga nangyari. May dala pa akong kagamitan. Nagulat ito at pinanong ako kung ano daw ba ang ginagawa ko doon. Magbabakasyon sa inyo. Bakit na problema ba doon? Hindi siya nakapagsalita noon. Nakasimangot lamang siya at sinabihan pa akong baliw. Hindi ako nagalit. Natuwa pa ako. Nagmana ako sa mga magulang niyang sinapatay ng tsura para ininda. Matanda ng mga ito. Si Rebecca kasang pinakabulso nun. Sinabi ko talagang magbabakasyon ako kaso bigla na lamang nagkatitigan ng mga magulang ni Rebecca. Tapos, parang may agam-agam ang mga ito. Ilong saglit lang ay nagkalabitan ng dalawa. Tapos lumabas ng bahay. Pinawag si Rebecca noon.
Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Nakakapanibago gawa nun. Wala namang problema nun. Umabot pa nga ako ng 2 araw kakatambay sa kanila pero narun, para bang may problema. Nga pala, ang bahay nila na Becca. Ison pa na problema nito. Malawak ang silong nila. Berawang silid sa may paas pero ang umuuko pa talaga ang malawak nilang sala na kung saan naroroon ang abuan nila. May beranda sila na parang guguuna pero mapagtsatsagaan pa naman. Asalukuyan ako noong nasa beranda hanggang sa umakyat na si Rebecca. At ang sabi nito, ayos lang umano magbakasyon ako. Nagtanong pa kung nagpaalam ba ako sa mga magulang ko. Uwi din ako noon. Hindi naman talaga ako nagpaalam. Dumiretso lamang ako sa kanila mula sa Dumaguete. Doon ka sa Kamalig. Pahayag na sila nalay. Pero doon ka sa Kamalig matulog. Ba't parang nadalaman pa? Wala naman akong masamang ginagawa dito, di ba? Tsaka di ba hindi naman tayo magkasintahan? Isa pa, di naman talaga ako matutulog sa Kamalig nyo. Hindi ba nagsalita pa si Rebecca? Kinardabihan. Tinawag niya ako para maghapunan. Gaya ng dati, syempre, magsasabay na naman kami ni Rebecca. Pero kami lang dalawa, ang mga magulang niya. Nininsan ay hindi ko nakitang nakisabay ng taring sa akin. Matapos maghapunan, sumunod sa akin si Rebecca doon sa may Kamalig. Akala ko ay may kukunin lang kaso pinawag niya ako ng mahina nun. Bubulong nito. Mag-usap umano kaming dalawa. Ano naman pag-uusapan natin? Ikandado mo yung pinto Tapos kapag may maririnig ka sa labas, huwag kang lalabas. Basta, diyan ka lang sa loob. Bakit naman? May problema ba? Tanong ko. Hanggang sa napahinto saglit ako ng paghinga noon ng sabihin niyang meron naman gumagalang aswang sa kanila. Kaya may nadaalala mga maguyang niya na doon ako mambakasyon. Kasi nga baka maaktuan. May mga nawawala pa namang mga hayop sa kanila. Tapos ay may binagot na daw ng aswang. At kapag nabigyan ng pagkakatawan, posibleng mambiktima man rito ng tao. Nagulat man ako sa mga siniwalat ng impormasyon pero natawa ako. Dahil hindi naman panipaniwala yon. Oo, at paniniwala ako sa aswang pero hanggang kwento lang. May siya namang naging dahilan na magkabaliw-baliw ako noon sa takot kung bata ako. Pero wala talaga Sa pananaw ko nung binata ako, hindi talaga totoo ang mga aswang. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Basta pinaalalahanan kita Hindi din namin responsibilidad kung may nangyari sa'yo sa oras na lumabas ka sa gabi. Sige na, matutulog na ako. Matapos makapagsalita ni Rebecca, tumalikod may ikaw at tumakip ng bahay. Ako naman noon ay tumambay muna sa lantay. Bari mahigaan kasi yung Kamalig na yun sa labas. Doon muna ako nanapili habang iniisip ko ang mga sinasabi ni Rebecca. Hanggang sa makaramdam ako noon ng pagkaantok. Kaya ayon, nagpahinga ako. Hindi naman ako sanay noon magsara ng pintuan. Lalong-lalo na sa kanila kasi mainit. Maliban na lamang kapag madaling araw na. Kasi sobrang lamig ng mga oras na yon. Hanggang sa nakatulog ako. Medicine ako noon. Madaling araw. Magyunaw. Isinara ko ang pinto at noong isasarang ko sana ang bintana, nakarinig ako ng mga kadaskas. Tapos may kasamang tinig na ganon na na naririnig ko nun. Hinahanap ko kung saan ito galing.
Hanggang sa pakiramdam kong parang nasa likuran lamang ng kamalig yon. Hinawi ko ang pawid na bubong para masilip ang likod pero wala naman akong nakikita. Pero naroroon pa rin ang tinig ngayon na parabal na sa gilid lamang ng pena ko. Nakakairi pa. Kaya pinabuhi ko. At baka nasa gilid lamang din ang kamalig. Baka hayop lang. Kasi nga, kakahuyan na ang likuran ng kamalig na yun. Kakahuyan pero pababa nito. Nasa itas kasi ng mundo ang lugar na yun. Straight. Hey! Kahit pa ulit-ulit ko pang pinakaboy, wala talaga. Hindi yun nawawala. Hanggang sa napasibangot na lamang ang mukha ko. Paano pa naman kasi? Bigla na nang bumaw ang amoy. Sobrang baho at nakakasulaso. Kaya naman napilitan na talaga ako nung lumabas. Nakaubad pang itaas lamang ako noon. Pinintahan ko ang likuran. Wala naman akong nakita. Hanggang sa nakarinig na naman ako ng mga kadiscuss ng tayong damo. Naroroon ito sa may kakahuyan. Medyo nakakaramdam ako ng takot pero sapat na ang itad ko naman para labanan ito. Pinuntahin ko yon para alamin kung ano yung nabiyulikan ng kadiscuss na ito. Nakapaa ako nun. Hanggang nawala yung tunog pero ang kasunod ay ang pag-alog ng mga puno. Naroroon pa rin ang baho ng amoy. Yung timig na kakaiba. Nawala na. Pero hindi ako tumigil nun. Hindi kasi ako napapanatag kapag hindi ko nalalaman ng isang bagay. Hanggang sa mapadako na ako sa bandang baba. May nakita akong maliit na liwanag mula sa lampara. Parang may mga tao. Nakadapa ito sa may damuhan. Napatanong ako sa isip ko nun. Kung anong ginagawa ng mga ito. Hindi ko naman binapigawa ng hindi ako tadaron. Baka ibang tao ang mga ito. Maliban na lamang kung sakop lamang ng pamilya ni Rebecca. Pero syempre, hindi ibig sabihin na hindi ko na aalamin kung sino mga ito. Dahan-dahan akong lumapit. Iniiwasan ko noon ang matapak ng kahit ano na makapaglilika ng inlay. Hanggang sa ilang di pa na lamang siguro ang layo ko nun. Dumapa na ako habang naglalakad. Patungong sa tingin ko'y malinaw na ay doon na ako huminto sa baybago sa puno. Demon tumiminga pa ako noon tapos pagsivik ko. Manlaki ang mga mata ko. Napatakip ako ng bibig noon. Parang hihiwalayan ako ng diwa noon sa kilabot. Paano ba naman kasi? Ang nakikita ko, Sir Seth. Parang hindi normal na tao. Tung kumilos ay parang gagamba. Nakaangat ang tuhod at siko. Nakatuwad ang mga yon. Parang mga taong grasa. May nilalantakan. Kitang-kita ko kung ano ang nilalantakan nila. Hindi ako pwedeng magtamali. Parang nabubulok na katawan. Parang tao yan, Sir Seth. Hindi nga lang may itsura. Kaya pala sobrang baho nun. As in kitang-kita ko kung paano nila ninumudgod ang mga mukha nila sa katawan. At pag-angat pa, naiilat ang laman nun. Hindi ko naman makilala kasi ang dunis na ng mga mukha. Basta tao lamang din sila. Yung pagnasab ng bibig ay parang baboy na nagtipilagsikan ang mga likido sa labi. Doon ko napagtanto.
na totoo ang mga aswang. Nagkamali ako ng pananaw sa kanila. Totoo ang mga ito. Ilang sadlip lang ay gumilid na ako at mabilis na tamakbo na parang pikling akip ng lugar na yon. Nang makarapin ako sa kamalig, pumasok ako sa loob at nabsara ng pintuan. Sinilid ko pa yung siwang sa pawid. Baka kasi napiktikan ako at sinundan ako ng mga ito. Hinal ako at tarantang-taranta. Ilang sadlip pa. Nakarinig ulit ako ng tadastas. At sa puntong ito ay sumuksok na ako sa sulok ng kamalig na yon. Ross? Ross? Gising ka ba? Tawag ni Rebecca. Nakainga ako ng maluwag noon dahil sa Rebecca lamang pala. Napabuntong hinina ako. Nagsuot ng damit. Pagkabukas ko ng pintuan ay tumitig ito sa akin. Hindi ko naman maisiwalat sa kanya yung mga nakita ko kasi nga baka barahin ako nito. Lalo na pinagtawanan ko siya. Lumabas ka ba, Ross? Hindi. Dito naman ako. Kaya kagigising ko. Napatigil ako noon sa pagsasalita. Namumukhaan ko ang niyang parang hawak ni Rebecca. Hindi ako nagkakamali. Ito yung lampara na ginamit doon sa baba kanina. Hindi ako sigurado pero hindi rin ako maaaring magkamali nun. Bakit? Ba't parang takot ka? May problema ba? Wala. Wala. Huwag mong pansinin to. Tumalikod na si Rebecca nun. Simundan ko siya ng tingin. Pagkasampa niya sa beranda, sumaglit na milingon ito sa akin kung kaya naman mabilis kong bilaning ang atensyon ko sa iba. Kinabalasan, nag-iisip ako na maigi. Naglalakad ang mga ito pauwi ng bahay. Mula sa kanlurang banda ng bahay. Mabilis akong tumakbo pabalik nun. Sinalubong ko ang mga magulang niya. Magmamano sana ako kasi hindi ako pinapansin ng mga ito. Nagpatuloy lamang sila sa paglalakad. Hindi umakyat ng bahay. Patuloy lamang ng paglalakad. Na para bang hindi nakatira ang mga yon doon. Bilumingon sa bahay nila. Wala, Sir Sam. Nakita ko pa nga sa Rebecca na sumilip sa may bintana. Nakapipig lamang siya sa mga ito pero hindi nga ito kinatawag. Maya-maya ay bumaba sa Rebecca at sinabing, mamaya ay aalis na kami pero dali-dali ko siyang tinanong noon po anong problema ng kanya mga magulang. Sabi niya naman, baka mainit ang ulo. Hayaan ko lang daw ang mga yon. Nakapagtataka na sa kauna-unahang pagkakataon ay doon ko pa nang nakaranas na hindi pinapansin ng kanyang mga magulang. Pero sa kabila ng laki, pinilip kong isipin na baka nga mainit ang ulo ng mga ito. Kaya nagkaganon. Hinantay ko si Rebecca. Naroroon ako sa kamalig noon at inisip ko kung saan kami pupunta. Hanggang sa bumaba na ito ng bahay at doon nagmungkahi na umalis na raw kami doon. Tumango lamang ako. Nagtanong ako noon kung saan kami pupunta. At ang sabi niya, basta umano. Medyo malayo-layo na ang nilalakad namin. Pakanluran ito at patungo pang bukid. Hanggang sa nakarating kami noon sa isang lugar. Mas napangton ito at natatanaw ko dito ang makapan na gubat. Magandang tanawin doon. Ang sabi niya sa akin ay madantay daw kami hanggang Dove. Doon kami mananatili sa lugar na yun. Iba nang pumapasok sa isipan ko naman, Sir Seth, na baka ito na ang ibibigay ni Rebecca. Alam niya na yun. Nagkakwentuhan kami. Harutan na kagaya ng dati.
Nawawala ang mga hindi kaaya-ayang bagay sa isip ko. Hanggang inabot na kami ng takip Sivim. Bigla na lamang itong natahimik. Ilang segundong na magipan. Merong inamin sa akin si Rebecca. Ross, bimala kita bipa ba yung maipapakita ka sa'yo? Maalala mo ba yung sinabi ko sa'yo dati? Yung pinandian kita. Sabi ko baka magsisi ka lang. Kung totoo at dali sa yung mga sinabi mo sa akin. Ganun ba yung katotoang bayiran ko para sabihin na huwag man lang ituloy. Pero naawa ko sa sarili ko. Kahit paano gusto ko maranasan ng magkaroon ng kasintahan. Kaya nga sinabot kita. Pero ang tanong na, magiging buo pa rin ba ang pag-ibig mo sa oras na malaman mo ang lahat? Bahagya ako nakaramdam ng takot. Para bang nagkaroon ng konklusyon ng mga pangyaring nakakahilakbot. Sa tono pa lamang ng pananalitang yon. Alam ko na kung saan patungo. At ano ang ibig sabihin. Pero magpadalan pa man ay pinili kong magpakamangma. Ang alin ba? Ano ba yung problema yan? Aning manalaman ko? Ang mga magulang ko, Ross. Mga aswang. Alam kong nakita mo sila. Hindi mo lang nakilala. Yun binuras mo kung bakit hindi ka nila pinapansin pero para badbad pa nagapatunay. Ipapaipa o para the same lahat. Nandyan sila sa baba. Sumulad ka sa akin. Hindi ko alam kung susunod ako sa kanya. Natakot ako pero huminto siya tapos pinandilapan ako ng mga mata. Kaya naman napilitan na lamang ako noon. Baka kasi kung anong gawin niya sa akin. Lalo na ng mga sambaling yon. Iba na talagang nararamdaman ko. Nabilakad kami noon, Sir Seth, hanggang sa makaraping kami sa may baba. Hindi ko alam kung sementeryo ba yon. Basta, may mga bakas ng nitsyo pero magkakalayo. Nakita ko ang mga magulang ni Rebecca. Parang mga asong kinakaykay ang lupa. At katabi ng mga ito, yung maliit na lampara. Yung kilabot sa katawan ko ng mga sandaling yon, walang mapaglagyan. Damang-dama ko noon ang pagtatayuan ng mga balahibo ko. Lumalim ng lumalim ang kinakaykay na lupa. Ilang saglit lang ay may hinila ang mga ito. Kahoy yun. Kabaong. Umalingasaw kaagad ang amoy doon sa lugar. At kitang-kita ko kung paano nila hablutin ang laman ng kabaong na yon. Tapos parang mga asong gutom ang mga ito. Rinig na rinig ko ang paglagutok ng mga buto ng bangkay. Habang pinag-aagawan ng mga magulang ni Rebecca. Umiiyak si Rebecca. Sabi niya, ang bahay nila ay hindi talaga yung bahay na kung saan siya makikita. Ang bahay nila ay malapit lamang sa lugar na yon. Bahay lamang yun umano ng lolo ni Rebecca na matagal nang yumao. Dagdag pa ni Rebecca, lahat ng mga kapatid niya ay lumikas dahil ayaw nilang mahawaan ng pagiging aswang. Ultimong siya, pinaplano niya na ring umalis nun. Naghahanap lamang siya ng pagkakataon. Siyang bunso at malamang siya ang napipili. Kaya kung aalis man siya ay dapat lalayo talaga. Tatawid ng dagat at titira sa maraming tao. Para masiguro na hindi siya susundan ng kanyang mga magulang. Hindi ako nakapagsalita. Halong emosyon ang nararamdaman ko nun. Hanggang sa hinawakan ko ang kanyang kamay. Sinabi kong dadalhin ko siya sa lugar kung saan hindi siya matatagpuan ng kanyang mga magulang. Sinabi kong hindi ko pagsisisiyan ng mahalin niya. Walang magbabago. Tumango si Rebecca. Ilang saglit lang noon ay sinabi niyang uuwi na kami.
Kung gaano kalayong nilakad namin patungo ron, ay ganoon naman kabilis ang pagbalik namin. Hindi ko alam kung bakit basta nasa ibang daanan kami. Mabilis kaming nakarating. Doon ko lamang nalaman nung dumating na talaga kami at ang sabi ni Rebecca, daanan umano ng mga magulang niya ang dinaanan namin pabalik. May halong orasyon umano ang lugar na yun kaya napakabilis. May abilidad umano ang mga aswang na hindi mo aakalaing kaya nilang gawin. At posible. Kapag nagpabukas pa tayo, patay ka, Ross. Mamamatay ka. Naalala mo ba yung nag-uusap ang mga magulang ko sa labas tung ipaalam ka magbabakasyon? Ikaw yung pinag-uusapan. Plano kang patayin. Pinigilan ko lang. Ganun ba? Umalis na tayo ngayon. Tara na. As in sa mga sandaling yon, nag-alsabalutan ako. Maging si Rebecca. Hindi ko dinala sa amin ang nobya ko. Dinala ko ito sa Dumaguete tapos ilang araw lang ay bumiyay kami sa Cebu. Hindi ko na lamang babanggitin dito kung saang lugar kasi nga dito kami nakatira ngayon. Iniwan ko muna si Rebecca sa isang paupahan. Binalikan ko ang mga dokumento ko sa Dumaguete. Hindi ko tinapos ang kolehiyo ko doon. Sa Cebu ako nag-aral. Pinaalam ko sa mga magulang ko ang lahat. Siyempre nung una ay galit na galit ang mga ito pero hindi kalaunan. Naintindihan din nila. Lalo na't pinanindigan ko ang desisyon ko noon. Hindi biro ang magdesisyon ng ganun kaselan. Buwis buhay. Dahil alam ko sa sarili ko na kapag nanatili ako sa Negros, ay may kalalagyan talaga ako. Hindi ako umuwi noon ng halos 5 taon. Kahit pa nakapagtapos na ako ng pag-aaral, sina nanay at tatay ang dumadalaw. Hanggang sa dumating ang araw na bigla na lamang bumisita itong kapatid niyang lalaki. Ito'y nakatira sa Vista kung saan doon siya na napili noong high school pa kami. Akala ko, susunduin si Rebecca. Iyon pala, dala-dala nito ang balitang namatay daw ang kanilang mga magulang. Inatay umano ang mga ito ng mga hindi kilalang mga tao. Sabi pa sa akin ng kapatid niya, mabuti na lamang umano at tinilikas ko si Rebecca dahil kung hindi pa, masasayang ang kinabukasan nito. Nagpasalamat ang kapatid niya. Nabigyan ko ng magandang buhay si Rebecca. Sa ngayon ay masaya kaming namumuhay. May mga anak pero ang mga anak namin, hindi alam kung ano ang pagkatao ng kanilang ina. Pero magpaganon pa man, pinapaalala namin sa kanila na ang mga bagay na kinabibilangan ng kababalagan, totoo, kagaya na lamang ng mga aswang. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.